Good morning, naimbag nagsapa tayo amin kakabsat. Mga ka-farmers, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. At ngayong araw ay 7 days. Magsi 7 days yung punla natin at magbibitaw tayo ng abono. Okay? Na sulfate, yung kararating natin madilim pa. Ayan. At least pinakita natin na nandito na tayo. Magbibitaw tayo ng sulfate, nandito siya. At imimix ko yung isang pack na hypercompost. Dahil nga, okay, normal lang. Para makita nyo, normal lang yung pagpunla natin. Wala tayong linagay na manure, organic na na-process man yan. At carbonized rice hull, kaya normal lang yung linagay natin. Normal lang na pagpupunla kasi marami nga yung tinatamad. Lalo mga taga-saka natin minsan kung ano yung nakagawian, yun pa rin yung ginagawa. Kaya yan, sabi ko nga sa inyo, walang perfecto na protocol po. Dahilan minsan hindi sinusunod na taga-saka natin or naglasing. Sample natin, naglasing kinagabihan, hindi nakabangon, hindi nagising ng maaga, nakalimutan na may trabaho pala yung binigay natin protocol. Ganun po yun. At isa pa, kung maulan yung climate natin, umulan or mahangin masyado or may bagyo, mag-a-adjust yung protocol. Okay, yun yung mga iba't ibang dahilan at marami pang iba. Kaya ang importante, yung binibigay natin na protocol sa inyo ay huwag nyong layuan. Okay, kung kadalasan wala ring available na abono, yung nakalagay talaga na protocol natin na susundan sana, ay syempre bibili kayo ng iba. Importante yung timing of application ay huwag nyong layuan, dikitan nyo lang po yun. Lalo yung pagpupulyar natin, pwede naman yon kung nagahol na kayo, pwede yon o mauna na yung pulyar. Ganun yung ginagawa ko noon, mauna yung pulyar umaga kung malakas yung katawan nung tagasaka. Kung konti lang naman sinasaka, mamayang tanghali pag wala nang basa, yung pag nasa kon na malalaki ng palay, pwede magbitaw ng abono ng umaga kung maliliit pa kasi hindi pa tatamaan yung dahon. Pero pag malaki na, pababa, patanggalin nyo muna yung tanggalin nyo muna yung mga hamog at basa ng dahon ng palay para hindi nasusugatan. Okay, ganun po yun. Yun yung pag timing natin sa yield more plus hypercompost ay 3 to 5 days, pwede po yun, or 3 days. Mas maganda kung mas maaga magamit. Pasundan nyo yung abono kagad kasi alam nyo naman yung binibitaw nating abono, NPK lang po yan yung laman nya. Ang kailangan ng halaman hindi lang po NPK. Yung lupa natin ay marami ng pagkukulang yan, yung mga elements na kailangan ng tanim, at mayroon po yan nakapaloob sa yield more natural all-purpose foliar fertilizer at sa hypercompost naman, at mayroon din po yan. Okay, ang dami niyang benepisyo. Ganun na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Good morning. Tara, punta na natin dun at i-prepare natin po to. Tignan natin yung punlaan kung tubig pa, i-control natin, mag-aabono na rin po tayo. Okay, yan, i-actual natin. Yan, imimix ko na lang mamaya yan. Walang magbi-videos kasi yan. Binudbud ko na po Yan, yung hypercompost natin or soil conditioner. Okay, kasi ang kon natin ay dapat malambot bunutin yung ating punla at ma-condition yung soil. Dapat healthy. Okay, dapat sa umpisa pa lang healthy na yung ating punla. Inalagaan ng mabuti, nakasalalay sa binhi natin yung sa punla, yung pagganda na angkon natin para maging malusog pagkalipat tanim. Yan, mix na lang natin para makita nyo. Yan, isa lang yung pot ko. At meron pa naman tayo yung foliar sa 10 days, tapos sa 3 days bagong punutin. Yan, okay. Yan, tara na. Sharing is caring at ipunta na natin dun sa punlaan.
Yung pinsan ko, hindi niya alam yung ginagawa natin. Busy. Sa land prep nila sa 3 hectares. Lapit na silang magsabog tanim. Okay mga ka-agritipeds, ka-farmers, kamanalong ka magsasaka. Time na para mag-abono tayo. Ayan. Abunuhan na natin sa ika 7 days ng sulfate na naghalo po tayo ng isang pack na hyper compost. Okay, pause muna natin. Okay, start na. Tayo muna gagawa para maipakita ko sa inyo. Sakto yung tagasaka naman natin ay nagraras sila sa 3 hektarya sa kabilang barangay San Jose Norte. 3 hektarya kasi doon. Okay, tayo lang muna para madokumento natin. Yan yung abono natin sulfate. Nakita nyo ba na may halong hyper compost? Okay, ayan. At ulitin ko, lalo sa punlaan ang kapal niyan dikit-dikit, kailangan yung mag-abono na wala na pong basa yung dahon niya masusunog, tapos lagyan nyo ng tubig para malusaw. Okay, hindi yung nag-abono kayo na walang tubig, may burn effect po ang abono. Ayan, dito muna sa inbreed. Kaganda ng inbreed. Yung kay galing Mindanao kay Sir Iliotic. Tignan nyo, umitim yung area ng kwan. Okay, 25 kilos yung luwang ng punlaan natin. Tapos puller ulit 7 days. Doon natin kukunin yung ibang sustansya para sa punla pa lang, healthy na. Para sa arangkadahan, ang ganda ng arangkada ng kwan natin, palay natin. Okay, kaya mahuli sa arangkadahan, mas makatipid tayo dahil sa arangkada niya maganda na kaysa yung dinalagaan sa punlaan. Ang hirap habulin, magdadagdag tayo sa ang daming abono para makahabol natin target na bentan. Kung may sobra sa kwan, idodoble na lang natin. Ganun po yung diskarte. Yan, inapol na natin. Pasensya na, may mga butas-butas kasi nagmamadali tayo noon. Kung tayo lang sana ang gagawa, ay mas gagandahan natin, pati yung punlaan natin hindi ganyan na bako-bako. Ayaw naman natin mapahiya yung ating mga kasamahan, ay hinayaan lang natin para makita natin yung diskarte nila, para sa susunod ipagawa natin yung gusto nating kwan. Pinakamaganda sa punlaan pa lang dapat bantay na para pag nagpatubig yung walang nalulubog. Okay, nakita nyo naman yung mga punlaan natin mga nakalipas sa YouTube channel natin, kami na yan. Kita nyo kung gaano kaganda pagpulas, paggawa ng ating punlaan. Tayo ba ang gumagawa? Mahangin, ibababa nyo lang. Mati sa pulyar kung mahangin.
nyo ha. Ang pagbinat nito, 1 inch everyday. Pag nasa kwan na yan, nasa 12 days pataas, 1 inch everyday na yan ang pagbinat ng punla, kaya kabilis. Ngayon, umaarangkada pa lang, medyo mabagal pa. Pagdating ng 10 days yan, kabilis na. Ganun po yan. Eh, lalo, ipatanim po natin ito ng bata. Nasa mga nasa 16 days, bubunutin. Nag-adjust yung mga kwan natin, manananim. At 20 days daw, bubunutin na. Kahit anong gusto nila. Diskarte, tulong naman tayo ma-diskarte. Bunutin ka na lang, kinabukasan, tatanim. Haba ng kwan natin ha, 1/30. Maliit pa. Ipunlaan natin. Dito. Okay, hindi na makita, i-adjust natin. Chocolate.
Ito yung kung natin, tignan nyo kung paano natin alagaan itong galing Mindanao. Ayan, napakaganda. Sa pinitak lang, i-adapt natin ito. Ito yung may 370 grains at hanggang 630 grains per panicle. Tignan natin dito. Papatanim natin to 25 by 25 o 30 by 30 dyan sa harap ng piggery para makita pa natin yung potential na dami ng sowi kung may distansya na malayo at yung dami ng ilalabas na butil sa isang uhay. Tignan nyo naman kailangan sa starting pa lang lalo't foundation nito galing Mindanao kay Sir Liodi ay kailangan nasa tamang proseso. Sa seed preparation pa lang kailangan may seed treatment na tayo, lalo't ulitin natin sa susunod siguro magbablog tayo yung iba't ibang sakit ng palay dahil sa binhi nagsisimula ang magandang ani dahil sa dami ng nagpo-produce dito sa Pilipinas, open sa lahat, inbred man at hybrid na kuan. Tignan nyo naman yung mass production kasi po yan, lalo yung mga subsidy. Makikita nyo sa seeds pa lang, pag may batik-batik hindi na quality seeds po yun, kailangan yun mag seed treatment. Ibig sabihin nun may seedborne disease na. Saan ba nakukuha yung mga disease? Nagsisimula sa binhi, tapos sa soil, may lilipat sa soil, soil-borne disease po yan. Tapos sa hangin na yan, okay? Pag may tanim na, magta-transfer yan through hangin yung ibang mga sakit ng palay. Yan yung mga blight, okay? Blight sa baba, yung mga blight sa puno, yan, sa dahon na yan, roots, may sakit na yung roots. Nandyan na, nagsisimula sa seed at soil borne disease. Okay? Kailangan nasa tamang proseso. Ang malakas na ani ay nasa tamang proseso. Okay, ituloy po natin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. I-share nyo na rin sa inyong mga kilala, lalo yung mga beginner kung gusto nyo tulungan. Yung mga katabi ninyo, kamag-anak, kaibigan, i-share nyo po sa kanila yung YouTube channel natin para matuto sa tamang pamamahala para pagandahin yung kanilang ani. Okay, tuloy. Hangin na.
nakita akong black bag. May black bag. Talagang may presyo ng black bag. Kaya yung mga nagpalusot, nako, pustahan tayo, hindi kayo naka-area. Ang daming bumagsak ang ani. Baka mayroon pang 40 kaban per hectare sa inyo na naani yung mga nagpalusot ngayon. Daming black bag. Naubos kayo sa insecticide at sa manang panahon. Pangit. Tignan nyo, sa punlaan pa lang may black bag na. Kaya napaka-importante na patubigan po ninyo para umangat sila. Ayan. At bago kayo magpabunot, kailangan mag-prevent na rin po kayo. Hindi na maiwasan yan, climate change. Ang daming peste. At isa pa, underdose or kahit yung tamang dosage lang yung binigay na instruction ng mga lason, nagkakaroon ng resistant yung mga insekto, kaya hindi nyo na napapatay. Kaya kung hindi nyo na one shot yan, sa susunod na mag-spray kayo, wala na yung nakalusot, hindi nyo mapapatay po yun. Kaya kailangan magdagdag na kayo ng rate sa lason kung ang daming mga peste. Kaya parang wala kayong napapatay pag gumagamit kayo ng insecticide, dahil nga nagkakaroon sila ng resistant. Okay, dito tayo sa LP 937. Sakto lang yung kwan dito. Ang ganda ng pagkakapal nito, yung LP variety dito. Sakto lang yung kapal niya. Ang ganda. Mas mabilis ito na bubulas din. Kasi ang ganda ng kwan niya. Manipis lang. Sharing is caring. Kung tayo lang, ulitin ko, kung tayo lang sana ang gumawa ng punlahan, hindi natin aapurahin yan. Ayaw naman natin mapahiya yung ating mga kasama na gumawa ng punlahan kung i-correct natin yung ginawa nila. Kaya may portion doon na malalim, hindi na iangat na mabuti yung lupa. Okay, pause muna, magkakarga tayo. Okay, walang putol to alas 9 na, 9:02. Dito muna unahin natin para makita ninyo. Minimis ko pang ganyan kasi mayroong nakahalo dito. Okay, yung protocol natin, ulitin ko. Walang perfect na protocol. Tapos ulitin natin. Basta importante na sunod ninyo, hindi lalayo sa application, timing of application at yung mga ginagamit natin. Mapine organic fertilizer at yung organic foliar natin at pang soil. Dapat importante huwag nyong layuan yung date kasi nandun yung timing. Okay, at i-apply ninyo, huwag nyong tapos sa finishing mayroon pa tayo nyan, depende sa kung gusto nyo pang taasan yung inyong ani, depende pa sa standing kung pagdating ng pag-uuhay na, kaya pa natin kwan, ang laki ng potensyal, magpapahabol pa tayo para lagpas 200 po. Ganda ng kapal dito, sakto lang. Ganito yung magandang punlaan, yung hindi masyadong makapal, hindi pang inbreed. Kasi napasiksik.
Okay, meron pa tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na kama. Okay, may apat pa. Lapit na. Karga ulit, sakto. Sakto kasya lang yun, 25 kilos natin na pagkasya natin. Nagpapatanim na yung pangalawa sa nakatanim na itong katabi natin. Nagpapatanim naman yun pangalawa sa katabi natin, kaya walang magpapapasok ng tubig yan. Kaya naka-advance tayo nakahapon kasi nagpatubig sila. Ngayon namundo tayo, kaya may pundo na tayo. Okay, yan na. Doblehin na lang natin yon, mas makapal kasi sa LP 2096. Ito sakto lang yung nipis nito, LP 937. Okay, isama rin natin mamaya yung ginawa natin dito sa punlaan para kuan na. Ganun na lang ang gagawin natin pag naisip ko, naalala ko, isasama rin natin bawat galaw.
Lakas to. Okay, tapos na, sakto lang. Ganda ng tansya natin. Sakto, ito lang yung natira. Kita nyo ba? O, yan lang yung pasalubong ata sa init. Yan lang yung natira. Ngayon ito, para dun, hindi ko pa nabunuhan yung bad seeds. Ayan, nabunuhan natin pang just in case yung emergency. At least nakaseparate, magagamit po natin at maobserbahan din po natin. Kaya nabunuhan ko yung LP 2096.
na, mainit na rin, mamayang hapon ulit para matapos na natin itong mga pilapil. Okay, magsasamari po tayo. Ginawa natin yan, walang putol ito. Puntahan nyo na lang sa YouTube, i-upload natin ulit kahit pa ilang oras yan. I-browse nyo lang, i-skip nyo yung ayaw nyo mapanood. Yan, ngayon nakapagbitaw na tayo ng fast release na source of nitrogen, at napaka-importante din yung sulfur. Okay, para sa photosynthesis po lahat yan, at medyo may solar radiation konti, mahangin lang. Ayan, ay bibinat na po yan. After 10 days magpo-foliar ulit tayo. So in summary, punlaan natin mula nung seed preparation. Okay, seed preparation, anong ginawa natin? Walang palitan ng tubig. Okay, ulitin ko, gumagawa ng paraan si Ka-Agritipid PH team na mapadali yung trabaho ng ating mga taga-saka. Lalo't ngayon ay medyo may katamaran na, hindi naman sa sinasabi natin tamad talaga, pero pa easy na lang, dahil hindi naman sila yung gumagastos nga ng kwan, hindi sila yung bumubunot, kaya ang tinatamaan farm owner. Okay, ang ginawa natin nung magbababad na tayo, pinalutang natin. Ang itinira lang natin ay yung quality seeds, good seed. Tanging yung lumubog lamang sa tubig yung itatanim natin sana, pero dahil may request yung iba, nandun yung bad seeds, linagay pa rin natin yung bad seeds na galing sa Department of Agriculture. Konti lang naman, yung 30 kilos na bad seeds nya, mga nasa 1 kilo lang yon, dahil maganda yung pagka-blower, na sagad blower talaga. At itong LP 937 naman, nandun din yung bad seeds nya. Just in case of emergency, magagamit po natin yan. At least hindi na ihalo dito sa quality seeds na, kasi parit pa rin. Ang benepisyo rin kung nagpunla kayo sa mga punlaan na nakatray sa mechanical transplanter, palutangin ninyo para walang laktaw, kasi tignan nyo, ang daming hindi sumibol sa konti lang yun, madalang lang yun, malayo lang. Kasi pag naisingit yun sa tray, di sumibol, may laktaw yun. Pag nag-transplanter na, isang dahilan pa yon na hindi naobserbahan ng iba. Yung mga nagtuturo hindi pa naituro, tayo lang ang nagturo ngayon sa inyo yan. Hindi nila naobserbahan na may laktaw. Paano kung yung nailagay na bad seeds ay kumpol, di may laktaw yung nakatray, automatic na maraming laktaw, hindi na may perfect. Unlike sa ibang bansa na perfect na nila. Okay, dahil sa actual na pag-obserba at pag-analisa nila yun, ano pa, di yun. Tapos nagbabad tayo, natanggalan ng bad seed, yun yung mga may seed problems, may patik-patik. Makita nyo naman sa seeds na ang itim-itim na, napakadumi. Huwag nyo nang ihalo sa quality seeds, kaya ginagawa po yung proper na pag-seed, proper na pagbabad sa binhi. Okay, tapos naglagay tayo ng seed treatment natin, fungicide at bactericide, yung linagay natin sa tubig. Okay, 2.5 ml per kilo ng seeds yung linagay natin. Kahit pasobrahan nyo na, wala po yung overdose, nakita nyo naman. At ano ang benepisyo? Ang benepisyo po noon, yung taga-saka nyo or kayo mismo ay hindi na napagod sa kapapalit-palit ng tubig. Okay, dahil nga umaasim yung bumabaho yung tubig, umaasim, parang tao, nagkakaroon ng odor. Kung may bakterya, bad bakterya sa ating katawan, ganun din sa tubig po yun. Kaya bumabaho. Kaya nung naibabad natin sa ganun, walang amoy na ganun, mapantot, mabaho. Okay, kakaliwanagan ba tayo doon? Tapos sinahon natin yon kahit 12 to 24 hours lang. Huwag nyo nang pasobrahan yung pagbabad. Inahon natin 20 hours na inahon natin itong binhi natin, LP 2096 inbred variety na imported galing Mindanao. I-adapt natin dito, at yung LP
937. Ayun po. O, di linagay natin sa manipis na sako. Yung sako lang ng repair. Kung wala kayong plastic abot-abot, hindi na tawag natin na lagayan na may butas-butas, yung madaling matanggalan ng tubig. Okay, kasi mag-incubate na tayo. Nag-incubate tayo 15 days, ay 15 hours lang, may sumibol na. Kaya nung 20 hours, okay na. Nagsabog na tayo. Sinabog na natin dito sa Kamang Punlaan na may sukat na 1 meter by 30 meters at mahigit pa yung sukat nito. Okay, punta nyo YouTube channel ulit natin, AgriTipid PH, nandun na. Ganon yung ginawa natin. After 5 days, nag-prevention ulit tayo ng pampatulog ng damo. Yun yung pre-emergent or emergence. Pampatulog po yan ng buto ng damo para hindi na siya sisibol. 3 to 4 days po yung kanyan. 3 to 4 days po yung nakalagay sa instruction. Kasi sa 5 days, sisibol yung buto ng damo kung nawalan ng tubig. Nasikatan ng araw, sisibol yung mga damo, lagayan ng 0-0 at marapagay. Maraming sumibol na dyan, kaya ginaganyan natin sa land preparation para makasibol na, para konti na lang yung papatay natin or hindi na tayo gagamit ng herbicide. Kung ganyan yung pamamaraan natin na nagpamulok at nagpasibol ng mga buto ng palay at buto ng damo. Okay, next, ano pa? Ngayon, araw, ika 7 days, ay ito na. Naglagay na tayo ng 25 kilos sulfate na may mix na hyper compost. 1 pack, 100 grams na hyper compost. Dahil gumamit tayo ng lason, kailangan natin i-treat din. Tapos, ay nung kwan pala, nagpulyar pala tayo nung 3 days. Nagpulyar tayo? 5 days pala, nung pulyar tayo. 3 days pala, mali. Nagpangbuto tayo nung 3 days mula nung na nagalaw yung one natin. Tapos sa 5 days yun yung pulyar natin, mali. Okay, tapos pulyar ng Yieldmore Plus, linagay na natin yung isang pack na hyper compost sa isang galon para kumpleto na yung maraming benepisyo. May fulvic acid yun, may humic acid, potassium, kumpleto na, may zinc. Yun yung wala sa kanyo. Pag binili nyo po yung zinc nandun sa Yieldmore, binili nyo yung zinc lang pa konti-konti, ay ang daming gastos po yan. Kaya halos napakamura po ng produkto natin kumpara sa nailagay na sa ibang produkto na nailagay dyan sa ng mga sustansya sa Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer at saka Hyper Compost. Ganun po yun. So ngayon, ika 7 days, nagbitaw na tayo ng sulfate. Okay, ganun na. Sa ika 10 days, foliar ulit tayo. Okay, makita nyo kung paano bumulas ng actual, hindi tayo nagkukwentuhang barbero lamang na sinasabi ko palagi sa inyo na puro kwento. Maraming vlogger dyan na puro nagkukwentong barbero, wala sa actual. Kaya hindi kayo maliligaw talaga po kayo. Okay, ganun po yan. Ililigaw nila po kayo. Yung iba dyan, wala pang napatunay, maililigaw po kayo dahil hindi sila talaga nag-actual. Kaya nandito ang AgriTipid PH para i-actual po sa inyo. Okay, pasensya na yung mga word na sinasabi natin, diretso kasi tayo magsalita, walang halong plastic, ay may naidadagdag din minsan. Kaya pagpasensyahan nyo na lang. Okay, tapos sa ika 3 days bago bunutin, kasi bubunutin nga daw ito ng 16 days, bubunutin na 3 to 4 days bago bunutin yan. 3 days bago bunutin or 3 to 2 days, pwede na yan. Pahabulan din natin ng Yieldmore para yung zinc mapupunta na sa sistema ng palay, kasi may zinc, mataas na zinc yung foliar natin, may 3% yan, para makuha na sa sistema ng palay para sa ugat, para pag nailipat tanim, kung may problema pa yung soil nyo, hindi basta-basta tatamaan. Okay, ganun na lang. Marami pa tayong pag-uusapan. Yung mga nagpunla, i-check nyo, may nakita akong 3 black bag. Okay, hindi na natin maligtasan yan. Dito sa Isabela, ang daming black bag. Dito sa Cagayan Valley, na ilipat na yung black bag dito. Check nyo, baka sisirain yung punla ninyo, hindi pumupunta yung tagasakan ninyo, ay mag-prevention po kayo. At least sa atin, pwede natin lubugin yan ng isang araw lang. Ang daming tubig,
Ganun lang discard natin din. Lubugin natin tapos i-release din natin na paunti-unti. Maraming salamat. Happy